dear beloved, Boss Mike, Cervera. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, siyempre, di ba? Eto na mga kababayan, ano na nangyayari dyan sa Pilipinas? Opo, magulo na ba? Nagrarally na ba mga DDS? Ano na? Mapapababa na ba si Pangulong Bongbong? Oo, Jojo, ang aga mo, number 1 Bilis Oo, nako. Mapapababa na? Mukhang malabo pa, no? Malabo pa, hindi pa nila kaya. Walang tao no? Oo, kasi pinapunta ko yung mga kaibigan natin dyan sa EDSA, wala naman tao Wala, no? Mahina. Walang sinabi. Kala ko naman, kayang-kaya. Di ba? Nandito si Joshua. Ay, malabo. Dumalaw ka sa channel ko, Joshua. Ano na? Yung dalawang dati mong amo, wala na. Dapat nagsasaya ka na. Nasa EDSA ako kanina. Walang tao. Hindi, pinapunta ko yung mga tao ko dyan. Wala Wala daw tao Akala ko ba meron silang 32 million. Bakit ganon? Parang ano, no? Mas marami pa yung celebration ko kanina. Nag-celebrate ako dito. Kasama ko yung mga mga Koreano. Nandito ako sa North Korea. Oo, ay naku, mga kababayan. No? Si Joshua Corpus, subscribe nyo yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, eto lang. Sa patuloy na paggawa ng mga fake news ng mga kampo ni Digong, yan, di ba lagi ko sinasabi, yan ang talagang nakasira ng gusto sa kanila. Gawa kayo ng gawa ng fake news, nakakulong na nga, nandoon na sa The Hague, nasa Netherlands na yung matanda. Ayaw nyo pa rin tumigil. Ano ba talaga? Kakampi ba kayo ni Duterte o talagang kalabang kayo? Kasi wala kang ginawa kundi gumawa ng fake news. Di ba? Tignan niyo yung mga tao, wala tuloy sumasama sa inyo. Di ba? Robbie Ong, di ba? Jesse, Jesse Nicart, Marilu Laca, opo si Jepox nandyan, si May Ann, nandyan na rin. Naku, wala na mga kababayan. Yasi. Diba? Sila ho ang, etong mga DDS, ang nagpahamak, etong mga taga-suporta mismo ni Digong. Dahil nga mga nuknukan ng mga tanga at mga bobo yung mga yan, hindi nila alam na naipapahamak na nila si Digong. Kita nyo nangyari. Kakagawa ng fake news. Imbis na itong si Digong mahalin ng tao, lalong kinamuhian. Marami nang ang galit, nadagdagan pa. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo, itong mga taga-suporta ni Digong, lalo na yung mga vlogger nila, pinagkakakitaan lang nila yan Di ba? Tama ba? Huwag kayong mag-alala. Pag uwi ko, may pasalubong kayo. Ano kaya kinakain ni Digong? Ang pa naman ang pagkain doon. Puro tinapay lang. Si Digong mukhang probinsyano yun Ang kailangan nun, kanin. Diba? Kanin, ulam. Yun ang kailangan nun. Hindi pwedeng tinapay lang. Susugod raw ang mga didish saan? Sa Malacanang. Matagal na nating narinig yan, mga kababayan. Wesley, Mateo. Di ba? Wala na. Yan ang wala kayong katigil-tigil. Talagang sagad na sagad yung mga kasinungalingan ninyo. Eto na, mga kababayan, yung temporary restraining order ni Digong, na pinagmamalaki na dahil uuwi na daw dahil nilabas na ng Korte Suprema
Ayun, fake news na naman. Wala, stick talaga yung mga DDS na to. Para alam niyo yung mga yan, ang ginagawa nila, clickbait lang ng clickbait para panuorin sila. Pero yung pagmamahal kay Digong, wag nung ka. Oh, yung mga DDS vlogger, mahal nyo si Digong? Lako, hindi ako naniniwala dyan. Kung mahal nyo, dapat binabalita nyo lang yung totoo. Ganon, parang kami. Kung ano lang yung totoo, yun lang binabalita namin kasi mahal namin si Pangulo. Ayaw namin na mapapahamak siya. Ganun yun. Kasi kapag nagsinungaling kayo, ang tatamaan si Digong. Tingnan nyo. Parang ang mga tao, kung sino leader ngayon, yun na sinisisi. Parang si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sinisisi nila saan? Sa pagkakadakip, pagkakadampot. Kanino? Kay Digong. Biruin niyo yung pag-iisip na yan. Kung di ba naman kayo mga 1,000 isang damuhong mga hinayupak kayong mga fake news kayo. Di ba? Hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Alam ni Digong kung ano yung kanyang kasalanan. Di ba? Siya na mismo eh. Di ba? Humaharang pa si Kitty doon. Nagmumura pa't nagwawala pa. Pigil naman ng pigil kunyari ito namang si Hanelet. Di ba? Pipigil-pigil kunyari. Ano kaya? Deep inside kaya totoo. Ayoko na magsalita. Di ba? Parang mga vlogger lang yan, kunyari sumusuporta. Pero sa totoo lang, nasusuka sila. Kaya lang, nandun yung pera. Diba? Kailangan ng views. Kailangan ng kailangan ng mga sponsor ng mga OFW yung tatanga-tanga rin. Walang asenso. Magtrabaho na lang kayo. Kaysa kung ano-anong Sabi rito ni Bessie, ikaw bayaran. Ay, ako pa babayaran? Anak ng pating naman na yan, Baka gusto mo makita. Nako, kilalanin mo muna ako, baka ma-inlove ka. Huwag nakilala mo ang person, ma-inlove ka. Sasabihin mo, sorry sa sinabi ko, mali pala. Di ba? Paka-paka pa lang ako, Nasa North Korea ako. Baka akala nyo. Malaya kayo dyan, kahit ano sabihin ninyo. Magmura kayo dyan, ano sabihin ninyo. Walang problema sa akin yan. Ang tanong, sa pagmumura nyo ba, mapapalaya nyo si Digong? Sige nga, sa pagiging parang nasampian ng 13 demonyo sa katawan ninyo at kung ano-ano sinasabi nyo, ang tanong, mapapalaya nyo ba si Digong sa mga ganyan nyo? Walang mangyayari. Walang mangyayari. Sinasabi ko sa inyo, tulad niyan, si Sarah, magpapakulong na rin ba kasama ng tatay niya? Sumunod na. Nagmamadali pa. Bakit? Bakit kanyo? Hindi nyo alam, di ba? Yung mga didis, hindi alam. Ako, alam ko. Alam nyo kung bakit? Magpapakulong na si Sarah. Papakulong ba? Hindi naman. Kundi kailangan niyang puntahan yung ama niya kasi wala na siyang paghuhugutan ng lakas. Ang pinaghuhugutan lang nila ng lakas, si Digong. Bakit kanyo? Si Digong lang ang medyo marunong-runong. Pero, wala Ganun talaga. Minsan, yung mga matalino, nagiging bobo rin minsan Diba? Tingnan nyo si Digong, nakulong. Kayo, mga DDS kayo, ano sabi nyo? Nasaan ang ICC? Ang tagal naman. O parang si Digong. Sabi niya, asan ang ICC? Ngayon na. Pamura-mura pa. Ano nangyari? Yan, dumating yung ICC. Iiyak-iyak siya. Anak ng pating na yan, mga kababayan, Di ba?
Bumatak daw ako. Gusto ko yung mga ganyan mga, ganyan mga komento. Ayan mo. Ano, ilang kilo binatak mo? Oo, eto, binatak ko yung katawan ko para magkapera ako. Kasi nagtatrabaho ako. Hindi lang 1 kilo. Alam mo kung ilan? Nako, oo. 100 kilo binabatak ko. Baka nga hindi 100 kilo. 1,000 kilo ang binabatak ko. Happy? Happy na. Wala. Mga tira nyo, medyo upgrade nyo naman. Wala na eh. Suyang-suyan na ako sa mga banat na ganyan. Wala nang dating. Baguhin ninyo. Gusto nyo, bigyan ko kayo ng rito. Ng oras. Baguhin nyo naman. Yung mga, hayaan nyo, huwag nyo silang i-hide. Huwag nyo i-block. Hayaan nyo sila. Sige, sabihin ninyo. Gusto ko yung medyo, medyo upgraded na pambabash. At wag na argumento. Wala naman kayong argumento eh. Bakit ko pahanapin yung argumento? Alam naman namin na ang tatanga nyo. Di ba? Di ba? Ayan. Ako. Kita nyo. Eto. Thank you. Tingnan nyo. Meron na pang pamerienda. Talaga naman, sino ba to? Barrio Al. Thank you naman, Barrio Al Fresco. Nako, taga Hong Kong. Hindi ka ba kasama sa rally doon? At sumama ka. Para naman, magkaroon naman ng medyo may matinutinong mga rallyhista sila. Ano ang totoo? Anong totoo maraming against. Kukwentuhan ko kayo. Kaya, para magising yung mga diwa ninyo. Ako, mga kababayan, kararating ko lang dito sa aking tinutuluyang munting kwarto, simple at payak na natulugan. Simple at payak na tulugan, dito sa North Korea. Kaya mga kababayan, ito, sa nagtanong, sasagutin ko lang. Marami nang galit. Kanino? Kay BBM. Nagkakamali kayo. Kung maraming galit yan, dapat nandoon na sila sa EDSA. Alam nyo, mahusay yung pagkakasalansan nito. Bakit kanyo? Tingnan ninyo mga kababayan. Bago yan. Kung napansin nyo lang, kasi kailangan ipaliwanag ko sa inyo na yung mga, yung mga, minsan hindi nyo nararadar, Ito Napansin nyo ba, sunod-sunod yung ginawang rally ng alyansa? Napansin nyo, di ba? Maraming tao, wala. Nilangaw mo hindi? Sige nga, pakisagot nga. Para maisip nyo. Sa rally ng alyansa, ni Pangulong Bongbong Marcos, maraming tao, konti, sige nga. Marami. Press 1 kung marami. Sige, dali para mas maunawaan ng mga bisita nating mga DDS. Ting ko lang. Hello, bro. Naka-live ako, bro. Bro. Nasa North Korea ako. Bro. Putang inang yan. Iba to it's. Iba to it's. Bro, hindi ako maririnig sa live kasi nakatawag ako, Bro, naka-live ako. Nod ka. Sige. Okay, bye-bye. Kita nyo. Okay na. Kita nyo. Alam nyo na. Naririnig ba ako? Okay ba? Naririnig ba ako? Presto sa mga nakakarinig sa akin. Presto para alam ko na naririnig nyo ako.
Carmela Salenga, eto na. So marami, 'di ba? Sunod-sunod, maraming tao, ikukumpara nyo sa rally ng mga Duterte, 'di ba? Okay na. Nasusundan nyo ako, ha? Oh. Ngayon, yaan, ay pananansya. 'Di ba? Pananansya 'yan kung marami pa ba ang sumusuporta kay Digong o konti na. Ngayon, ito na mga kababayan. May mga rally yung mga kampo ni Digong, 'di ba? Ano yung rally nila mga kababayan? Oo, yung Maisog Rally at kung ano-ano pang tawag nila hanggang sa Hong Kong no? Meron pa silang pasasalamat kay Eneme Ichosera. Nakita na ng gobyerno na wala nang ganong yung sumusuporta talaga. So mga kababayan, yung mga rallying ginawa ng alyansa, experiment na yan. Testing ba? Tingnan natin kung marami pa silang tao kaysa sa atin. At doon na natin yan, iserve yung warrant na yan. Kasi naka-floating yung warrant na yan kung matagal na kayo sa channel na to, alam nyo yan. Testing the waters, ganun na nga. Diba? Tinitesting lang. William, thank you naman. Diba? Ngayon, mag-like muna kayo. Ang dami na natin Magta-3,000 na tayo, hindi pa rin yan nagla-like. Ngayon, na-testing. Diba? Ngayon, nilabas yung warrant. Kaya ngayon, totoo na talagang wala ng taga-suporta si Digong. Napakasimple ng diskarte Hindi pa sila nakatunog nun sa bagay, si Digong nakatunog. Kaya nga tumakbo yan sa sa Hong Kong para pumunta ng China. Kaya lang nga, di ba? Tinabla siya. Wala. Uwi ka na lang ng Pilipinas. Ganun na nangyari. Sana na-gets nyo, Napakasimple ng pamamaraan ayoko na sabihin. Napakasimple ng pamamaraan ng ICC. Kaya wag yung isisisi kay Pangulo yan. Yung ICC nag-testing dyan. Di ba? Sabi sa akin Boss Mike, sabihin mo nga, testing nila kung marami pang sumusuporta dyan kay Digong. Kasi huhulihin na namin yan kita nyo mga kababayan. Sabi ko, Manong Bongbong, itry nyo itry mo nga sumama sa mga rally kung sino talaga ang mahal ng tao. Kasi binabalita ng mga vlogger na fake news ng mga DDS, marami daw sila. Diyan natin magkakasubukan. Di ba? Nung tinesting, maraming tao. Tapos kinukumpara doon sa rally nila Digunyo, walang tao doon. Ang ginagawa lang nila para sabihin na maraming tao ay mga kababayan, magnakaw na lang ng mga video, 'di ba? Magnakaw ng mga concert ng iba, ganun. Ngayon, ginagawa nila 'yon. Sinasadya nila yun na ipakita kunyari marami silang tao kahit na 30, 20, 13 kasama anino para ipakita naman sa international na marami pang nagmamahal kay Duterte. Ganun yun. Hindi naman yan lulusot saan? Sa mga taong mga marites katulad ninyo. Di ba? Hindi man lulusot. Wala, hindi yang kinagat. Kaya ngayon, panahon na ito. Huwag nang unahin si Bato, unahin natin si Digong. Di ba? Dapat kasi mauuna si Bato Opo, yun po yung sabi ng Ping Palaka ko sa panaginip ko na unahin si Bato. Nakita nila, wala talagang mga taga-suporta itong kampo ni Duterte. Anong ginawa, mga kababayan? Unahin na natin si Duterte. Yung matandang Duterte. Ayan, ang nangyari. Kaya ito, ngayon, patuloy pa rin yung paggawa nila ng fake news. Ito namang mga, abogado, nagsasabi na meron na daw TRO
na galing sa Korte Suprema, fake news na naman yun. Kita nyo, mga kababayan, syempre kayo, kung nasa isang side lang kayo nanonood, talagang paniniwalaan nyo na, na meron. At matutuwa kayo, lalakas ang loob ninyo, ganon, di ba? Kaso nga hindi, peke nga. Peke! Ano sabi rito? Andali, meron yata akong video. Peke nga balitang-balita malungkot nga sila di ba? Ito, andali hanapin ko lang. Ito. Pakinggan nyo. Rodrigo Duterte matapos na bigong makakuha ang mga ito ng Pakinggan nyo dismayado nga itong panig dito ang mga abogado na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na bigong makakuha ang mga ito ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema nang sila ay dumulog bandang pasado alas 4 ng hapon kahapon. At inabot na ng gabi ngunit wala silang nakuha na temporary restraining order. Nauna kasing sumugod itong Senator ni Israelito Torion. Narinig ninyo? Wala. Denied ang TRO. Tama. Pero ang pinapakalat ng mga DDS, meron daw. Kaya pwede nang umuwi daw si Digong. Diba? Uwi na daw si Digong, diba? Yan yung mga sinasabi nila. Uuwi na si Digong. Yari na. Yari na kayo. Pauwi na si... Asa pa kayo. Asa pa kayo na makakauwi si Digong? Hindi na ho makakauwi. Tandaan nyo yan, hindi na ho makakauwi. Tandaan nyo hindi na makakauwi si Digong. Ano ba kayo? Napakahina nyo talaga mag-analisa. Pambira, kailangan umasa pa tayo kay Pink Palaka lagi. Ang sinasabihan ko rito, mga DDS Kailangan ba umasa pa kayo sa Pink Palaka ko? Sinabi ko na sa inyo, legit lahat yung mga, yung mga chismis ng mga Pink Palaka ko. Wag na ho kayong umasa. Maniwala kayo mahal namin kayo, mga DDS kayo. Wag na kayong umasa na makakabalik pa. Ang alin? Sino? Si Digong. Wala na. Oo, wala na. Oo, tama kayo, wala na. Oo. Di ba? Oo. Pwede siguro yung kaluluwa makauwi pa. Pero yung katawan lupa niya, malabo na. Na kasama kaluluwa. Maaari mauna kaluluwa bago yung katawan niya. Pero yung magsasabay sila, malabong-malabo na. Malabong-malabo na. Iba? Ganun yun kayo naman napakahihina kasi ng mga ulo nyo Kaya ayaw nyo kong pakinggan kayong mga DDS. Kaya alam nyo ba, kayong mga DDS, ginawa ko tong channel na to para sa inyo, pero yung mga nanonood dito, puro sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Ewan ko ba? Di ba mga kababayan? Kaya yung asa ninyo, pinaaasa lang kayo ng mga iba dyan sa mga DDS. Niloloko na nga kayo Niloloko na lang kayo. Umaasa pa kayo. Pinaniniwalaan nyo pa rin yung panglaloko nila sa inyo. Kita nyo, di ba sabi nila, uwi na si Digong. Di ba? Yari na sila. Ganon yung mga mga vlog nila. Yung mga palabas nila, uuwi na raw. Tapos, naglabas sa media, mga kababayan. Inaasahan nila yung TRO dahil sabi daw ni Torion, nakakuha na sila ng TRO. Hindi nakakuha po. Wala. Diba? Eto, tingnan nyo. Pakinggan ninyo, Walang nakuha Ito nga panig. Ulit. Dismayado nga itong panig itong mga abogado na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na bigong makakuha ang mga ito ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema nang sila ay dumulog bandang pasado alas 4 ng hapon kahapon. At inabot na ng gabi ngunit wala silang nakuha na temporary restraining order. Nauna kasing sumugod itong Senator ni Israelito Torion na naghain pa ng petisyon para naman sa
pagkakaroon ng temporary restraining order upang mapigilan ang pag-alis o pagdadala kay former President Duterte patungo sa the Netherlands. Kasama niya itong si Attorney Raul Lampino. Kita nyo, mga kababayan, dismayado ang kampo ni Duterte, pero yung press release sa inyo, nakakuha daw ng TRO. Di ba nakakahiya? Bakit kayo sumasama sa mga ganyang klaseng tao na niloloko na kayo, pero parang nai-enjoy nyo pa at tuwan-tuwa pa kayo? Anong klaseng anong klaseng kamangmangan yan? Di ba? Sayang na naman yung ganun talaga. Pero yung ang nakakaano rito mga kababayan, pinakalat nila yan. Halos sabay-sabay sila na nag-vlog na eto na. Hindi na mag-u-turn yung eroplano. Itong mga ignorante siguro itong mga DDS na to Ano palagay nyo yung eroplano mag-u-turn pabalik ng Pilipinas? Ano yung kotse? Pwede mag-u-turn, ganon. Anak ng pating, hindi ho yun. Hindi mag-u-turn yun. Mag-like na muna kayo, sabi ni John Malteso. Hindi kayo nagla-like totoo naman, di ba? Mga ignorante itong mga ito. Putik na yan. Eto na nga mga kababayan. Nandoon na, di ba? Nandoon na sa Netherlands, sa daig na. Di puntahan nyo na. May visa ba kayo? Baka maunahan ko pa kayong kumuha ng visa. Di ba? Pag uwi ko sa Pilipinas, kukuha ko ng visa. Baka yung sumusuporta pa kay Pangulong Bongbong Marcos ang mauna sa inyo, mga lintikan kayo. Pakita nyo yung pagmamahal nyo kay Digong. Ako, dadalang ko yun ng ano bang paborito ni Digong? Dorian. Bawal sa eroplano. Paki-comment nga at dadalang ko si Digong ng paborito niya. Etong mga ito, puro daldal lang itong mga DDS dito pero wala naman kayong magawa, di ba? Wala pero ako, papakita ko sa inyo kukuha ako ng visa. Papuntang Europe. Naku, kababayan, at pupuntahan ko talaga yan. Ay, nako. Kayo naman yung sarcasm ko ayaw, hindi nyo masakyan. Mayabang na ngayon. Kanina, adik. Ngayon naman, mayabang. Ano ba talaga? May mayabang bang adik? Sige, ako na. Adik, mayabang, ano pa? Bangag, ano pa? Kalmadong-kalmado nga ako Walang ya. Ang bilis ng hindi ko mabasa. Di ba, Annabel? Sinasabi ko sa kanila, isabihin nyo na. Pag nasabi nyo ba yung mga yan, makakalabas, makakauwi si Digong, mag-u-turn yung eroplano. Hindi mag-u-turn yun. Ididiretso pa rin yun. Di ba? Ididiretso pa rin. Sino ako? Ako ito. Ba't tinatanong nyo ako kung sino ako? Nanood kayo rito, tas tingnan nyo, tatangan nyo talaga. Pero inyo nag-subscribe kayo. Nanood kayo, tas tatanungin nyo ako kung sino ako. Pinapakita nyo yung kahinaan ng mga utak nyo talaga Ang tatanga. Anak ng pating. Basura. Wala basura na si Digong. China nga, binasura siya. Diba? Wala na. Hindi nga tinanggap Gusto magtago sa China. Ni Digong. Pero wala. Hindi pumayag. Sabi ni sino ka? Who you? Wala ka ng kwenta. Ano pa maitutulong mo sa amin? Hindi ka naman na presidente. Matanda ka na. Tapos, tutungkod-tungkod at uugod-ugod ka na. Siyempre, alam nyo, China, unahin nila yung interest nila bago iba. Bakit? Sabi ko nga kaninang umaga na
Para saan patkupkupin nila si Digong? Oh, para saan? Anong benepisyo nila? Tanungin nyo nga sarili nyo. Kasi mahihina ulo nyo eh. Bilang ako, halimbawa ako, ang China. Titingnan ko si Digong. Ano magiging benepisyo ko sa'yo? Sige nga, sagutin nyo. Ano ang magiging benepisyo ng China kung kupkupin si Digong Aber? Wala. Walang benepisyo. Di ba? May pag-asa after 30 years. Ay, malabo. 30 years? Oo. Ano yun? Mag-aala and really? Boss Mike, totoo ba yung balita na fake news nga yan, tinalakay ko na kanina. Alam nyo naman yung mga DDS. Alam nyo yung mga yan. Walang kahinto-hinto sa paggawa ng fake news para lang mapagbigyan yung mga nararamdaman nila. Sasabihin nila, si First Lady, ganito nangyari. Kausap ko lang kanina. Tumawag siya. Sasabihin yung na-hold sa Amerika. Kausap ko siya kanina eh. Habang papunta ako ng North Korea. Kahapon po, nandun ako sa Russia. Ngayon, nandito na ako sa North Korea. Bukas, pupunta naman ako ng China. Diba? Travel lang. Tama, kasama. Ni Digong yan. Sino? Ngayon, mga kababayan, busy yun, oo. Pero natawagan ako kanina eh. Sabi ko nga, First Lady, marami akong meeting dito. Sa totoo lang. Total naman eh. Wala na si Digong, baka kayang-kaya na nila yan. Diba? Kayang-kaya na ng mga vlogger dyan na mga naggagaling-galingan. Di sila na lang, diba? At saka, pwede ba kapag pwede ba? Pag iba na yung vlog ko, kasi maraming mga baka ma-stroke yung mga DDS dyan na nanonood. Kasalanan ko pa. Siguro magbago na lang ako ng vlog. Wag na si Duterte. Wag na si Digong. Baguhin ko na ha. Pero sana panoorin nyo pa rin ako ha. Kapag iba na ba vlog ko, hindi na si Duterte, si Rodrigo, si Digong, papanoorin nyo pa rin ako? Sige nga. Press 1 sa manonood pa rin sa akin. Press 1! Ayaw. Marami pa rin. Di ba? Tama na nga si Digong. Si Sara na lang. si Sara. Oo, si Sara na lang. Muna, si Sara na lang. Tapos isingit-singit natin si Bato, di ba? Mga gano'n, sila Bongo, sila Robin. Ayan, mga yan, di ba? Okay na ba yun? Okay na, ha? Chika Bibs, oo. Ngayon, mga kababayan. Si Ipe. Si Sara pa. Ayun na nga. Sara, biyaherong BP. Ayun na nga. Hindi, bumiyahe siya. Kasi ganito yan. Balikan natin si Sara Duterte, ha? Mga kababayan, makinig kayo. Alam nyo, kaya pumunta yan si Sara. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin. Mahina ulo ni Sara eh. Oo. Mahina ulo ni Sara. Hindi nyo ba napansin? May tama sa ulo? Hindi nyo ba napansin? Baliw-baliwan? Pero yung may magpapahukay ng bangkay. Yung ganong mga pananaw sa buhay, yun lang yung may mga siraang ulo. Ano pa? Yung bang gigilit ng ulo, ganon, sa harap ng media at maraming mga tao at mga vlogger. Ano yung cool lang yun? Cool? Anak ng pating, hindi cool yun. Oo, mas cool yung kung gumanon. Pero mga yung gumanon, yun. Mga kababayan cool ba tawag doon? Hindi ho, kabaliwan yun. Nakita nyo, sa mga ganyang mga palatastas at mga pinapakita ni Sara, di ba, kita nyo, maraming nagagalit. Maraming nadidismaya. Yung mga dating makasara,
nung nadiskubre nila at nagmura-mura siya, nagbanta ng buhay, wala na, umayaw na. Ayaw nila ng ganyan. Diba? Gets nyo? O ngayon, bakit pupunta? Eto na. Ha? Bakit pupunta nga ba si Sarah para puntahan yung ama niya? Baka gusto na hong magpakulong kasama. Kaso nga mga kababayan, tingin ko hindi naman ang gano'n ang mangyayari, kundi hihingi yan ng payo. Tatay Diggs, anong gagawin ko? Kita nyo? Walang sariling pag-iisip at diskarte si Sarah Wala. Lahat ng diskarte ni Sarah palpak, mga kababayan. Tapos ninyo? Pagkakatiwala nyo ang bayan? Kay Sara Duterte? Asa naman yung katangan nyo? Ang dami-daming matatalino dyan, Dami-daming mga pwedeng pumalit. Nanang kayo karot. Diba? Presidente, daming pwedeng pumalit Pwede naman si First Lady. Pwede naman si Speaker. Diba? Pwede naman si Gibo. Ang dami pang pagpipilian. Para Para yun, kita nyo, paniwalaan nyo. Sino si Duterte? Sino ba si Duterte? Basura na lang si Duterte. Oo. Basura na lang si Duterte ngayon, mga kababayan. Di nyo ba napansin? Wala nang nagmamahal. Diba? Wala nang nagmamahal sa kanya. Kahit mga kakampi niya, iniwan na siya. Yung mga iba, salita lang, may masabi lang. Pero alam nyo, sa totoo lang, wala na. Malungkot, pero dapat tanggapin nyo ang katotohanan na wala na si Duterte. Tinangay na, nilipad na, nawala ng balikan. Mauna ang kaluluwa, may iwan ang katawan. Oo. Pero mga kababayan, yung magsasabay pa, yung kaluluwa sa katawan, malabo na yan. Finish na, Wala na, mga kababayan Malabo na yun. Sige, mag-iiyak kayo, magmukmuk kayo, ganon. Mokmok dito, mokmok doon. Ganyan, salita dito, salita doon, post dito, post doon. Mapapalaya ba si Digong sa gagawin nyong yon? Meron pa kayong panawagan na hunger strike, rally? Walang kainan? Meron silang panawagan ganon Nananawagan po kami. Tayo ay mag-hunger rally. Wala akong kainan nito. Kaya hunger rally, pero magdala kayo ng tubig at pagkain. Ayop sa panawagan, mga kababayan. Pero hunger strike, hunger rally. Panawagan nila pero kailangan magbaon daw ng tubig at pagkain. Baka daw mahimatay sila. Ang tatanga. Balikan ko. Mga kababayan, ito mga DDS, mahal na mahal ko kayo. Kahit na nabibisit kayo sa akin, normal lang sa akin to Kaya nga, kung ayaw nyo na mabisit, huwag kayo manood dito. Pero kung na-i-enjoy ninyo na nang aasar lang ako, okay lang din naman. Mag-stay kayo dyan. Ngayon, diba, mag-hunger strike kayo. Diba? Pero may dala kayo pagkain tsaka tubig, Kasi, baka kayo, baka kayo daw mahimatay, sabi nung nananawagan. Si Roque yata yun. Kita nyo. Ngayon, yung pagpunta ni Sarah, balikan uli natin. Hihingi ng payo si Sarah. Sasabihin niya kay Digong na, Tatay Diggs, anong gagawin ko na ngayon? Wala ka na. Paano na yung pagiging presidente ko? Asa pa si Sarah, putik na. Asa pa si... Mystery, sinasabi ko na nga na fake news yan. Katatawag niya lang sa akin kanina. Tumawag.
Oo, ayaw ko nga sagutin eh, kasi maabala ako. Ang dami kong kausap eh. Oo, dami kong kausap. Kaya lang, syempre, nakakahiya naman di sagutin. Kakamustay niya lang daw ako kung gusto daw yung pagpunta ko ng Russia. Sabi ko, nandito na po ako sa North Korea. Bukas pa po ako pupunta ng China. Sabi niya sa akin, kailan ka uuwi? Sabi ko inaabangan ko baka biglang mag-U-turn yung eroplano pumunta rito. Sa North Korea. At saka sa China, titignan ko na lang, makikiramdam ako. Di ba? Mukhang wala na wala nang pag-asa, mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat kaya sabi ko, uwi na lang ako, madam, dahil marami pa akong trabaho sa Pilipinas Di ba? Yun. Ngayon, sabi ko, nahirapan ako mag-vlog dito. Kasi ang hina-hina ng internet. Tapos, minsan patay-patay. Di ba? Kaya, uwi na lang ako, sabi ko. Di ba? Ngayon, mga kababayan, si Sarah po, pupunta ako ba? Si Sarah, pumunta ko yun para humingi ng kung ano yung advice ni Digong. Kung paano ililipat yung mga pera sa kabilang account at yung ibang mga pera saan itatago kasi baka mamaya isunod na yung mga account nila dahil nga humalapit na ang June. Eto, sa mga hindi nakakaalam para matuto kayo. Mangyayari yung impeachment trial para ungkatin naman ang mga bangko ni Sara Duterte at ni Digong. Connect-connecta yan, makikita ngayon. Kaya ngayon nagkukumahog si Sara. Bakit? Kasi kailangan maano nila, maligtas nila yung mga pera na pinagnanakaw nila. Ganun. Hindi nyo nagigets, di ba? Mga DDS. Siyempre, paano nyo magigets? Di ba? Hindi magigets ng mga DDS. Di ba? Ganun yun. Buti sana kung aambunan kayo. Bibigyan ba kayo ni Sara? Si Digong hindi na kasi malayo na. Hindi na makakapag-abot ng ganyan. Yayanga-yanga. Banat by for you. Maharlika for you. Sas for you. Di ba? Mga amuyong barya na lang yung mga yan. Hindi nyo alam, di ba? Abangan ninyo. Pag sinalang na si Sara sa impeachment trial, ayan na, lalabas na, hilingin na, patingin, silipin ang bangko ninyo. Bakit itong bangko mo, Sara, transfer sa bangko ng tatay mo? Bakit may pumasok na ganitong kalaki? Saan galing yan? Sa bangko ng tatay mo, lahat yan damay-damay! Ganun! Di ba? Ay, no. Alam nyo, nag-i-enjoy ako sa mga DDS dito. Ang daming DDS. Kaya nga. Ganun, gagawin. Ngayon, masisilip. Makikita nyo. Eto na pala yung nawawalang trilyon-trilyon na inutang ni Digong. Mula ng panahon na siya nanungkulan, dinoble niya yung utang ni Aguinaldo at ni Pinoy, mga kababayan. Ang daming pera. Yan ang kinatatakot na nila. Di nyo makuha, Di nyo magets. Kasi nga, mga bobo kayo. Hindi nyo maunawaan yan kasi para lang yan sa mga gumagamit ng common sense. Hindi naman kailangan na nag-aral ka. Kailangan mo lang unawain, baybayin at pagkone-konektahin at malalaman mo na tanga talaga kayong mga DDS. Di ba? Tama ba? Tama? Press mo naman kung tama ako. Wala mahina Mahina. Iiyak talaga kayo rito sa akin. Hindi, yung mga hindi uubre ang mga yan. Diyos ko naman. Yung mga banat nyo. Pang pang grade 1. Sige, babaan pa natin. Pang nursery ang datingan. Di ba? Wala
walang dating. Pero yung mga banat ko, baka yan ang dahilan para kayo maparalisa o ma-stroke dyan. Hindi ko kasalanan. Oo ha, hindi ko kayo pinilit na manood dito sa channel ko. Dahil itong channel ko, alam nyo naman ito. Oo, minsan bully ako, minsan mabait ako. Oo, ganun yun. Pero ngayon, mabait pa ako niyan. Di ba? Ay, naku. Mabait pa ako niyan, kaya magpasalamat na kayo. Alam nyo, ulitin ko, payo ko sa mga DDS, tigil nyo yung paggawa nyo ng fake news. Sa kakagawa nyo ng fake news, lalong napapahamak yung mga Duterte na sinasabi nyong iniidolo ninyo. Ikalawa, magbalik loob na kayo. Oo. Magbalik loob na kayo sa pagsuporta sa gobyerno. Kung ayaw nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, okay lang. Pero yung pagsuporta sa gobyerno, dapat lang. Bakit? Aba, gobyerno natin yan eh. Diba? Dapat sinusuportahan. Okay na yan. Kung kayo, Kung kayo ayaw nyo sa presidente, nauunawaan namin yan. Pero yung, hindi nyo pagsuporta sa gobyerno, abay, mahirap nang unawain yan. Diba? Sige na, okay na yung given na yun eh. Hindi, anti-Marcos kayo eh. Pero yung gobyerno, iba naman yun. Tandaan nyo, magkaiba yung gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Dapat ganun kayo mag-isip. Hindi yung, puta, galit ako kay ganito, galit na rin kayo. Ano yan, networking? Pagkagalit ang isa, lahat galit na. Ano yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Putik na yan. Lumang-luma na yan. Baguhin nyo na yan. 2025 na, magto-2026 na. Diba? Diba, Chang? Walang iya. Nampating kayo. Ano ng gobyerno, pati gobyerno din nadamay ninyo. Porque ayaw nyo sa presidente, pati gobyerno, ayaw nyo na rin. Kaya lahat na lang, ayaw nyo sa gobyerno. Wag kayong kumuha ng NBI, police clearance. Baka si Torre makaharap ninyo. Si Torre pa naman, puta yan. Puta, naglulukuhan na tayo rito eh. Sabi ni Torre, no? Sabi ni Torre, mga kababayan na, puta na ba, naglulukuhan na tayo rito eh. Go! Sabi ni Torre, wala. Talagang kinuha na. Wala na. Mga kababayan. Dinali. Iyakan na yung mga DDS. Wala na nasabi. Kahit si Digong, sabi ni Hanilet, wag po, maawa po kayo. Matanda na po siya. Hindi na ho makatayo. Alin ho ang hindi makatayo? Lahat po. Aling lahat? Lahat po ng paa niya. Tapos, makawaan nyo na. Hindi ho ganun ang batas. Ang batas, walang pipiliing edad. Walang pipiliing estado ng buhay. At walang mata-matanda, walang bata-bata. Kapag may nagawang kasalanan, dapat managot. Di ba, kita nyo, ipinipilit sa inyo na walang kasalanan si Digong. Kahit siya mismo, sabi niya, anong kasalanan ko? Anong kasalanan mo? May warrant of arrest ka nga eh. Ano sabi niya kay Hanilet? Sabi niya, wala tayong magagawa, day, kasi may warrant talaga eh. Napanood niyo ba yun? Sabi mga kababayan, wag po, mama po kayo. Ganon, ha? Hayaan mo na, day. Wala tayong magawa, day, kasi may warrant talaga eh. Alam ni Digong na may warrant eh. Ano yun? Di ba? Di wala. Kinuha. Ganon. Kaya sinasabi ko sa inyo eh. Si Kitty. Ayun, nagmumura. Minura si Torre. Ayun, si Torre, Romesbach. Kunin nyo yan! Kinuha, mga kabahay, si Kitty, tapos nagdadrama si Kitty. Naku, Kitty. Tapos naku, party. Di ba? Wala na. Hindi naman manlalaban yan doon. Takot yung si Digong.
Biruin mo, mga kababayan, sa talambuhay niya, nakapunta siya ng Europe. Ayaw niya ba yun? Sana all, di ba? Kayo nga marami nga sa ating mga Pilipino, hindi nakakapunta ron Siya nakapunta ron. Kaya mga DDS, magpasalamat kayo. Di ba? Pasalamat kayo. Kanino? Sa ICC. Kasi nadala si Digong sa talambuhay niya. Hindi nakarating na Europe. Ayun, dinala. Ay, nako. Di ba? Ay. Ano? Oo na nga. Lahat ng sabihin nyo dyan, okay lang. Nauunawaan ko yung nararamdaman nyo. Ganun talaga pag bigo. Ganun talaga kapag hindi na makontrol ang emosyon. 'Di ba? Kung ano-ano na lang nasasabi, kaya okay lang. Go ahead, no? Inyo tong channel ko. Sabihin nyo lahat ang gusto ninyo. Oo. Ang tanong ko lang, pag nasabi nyo na ba lahat ang gusto nyo, mapapalabas, mapapalaya, mapapauwi si Digong? Hindi. 'Di ba? Kaya magbilang lang kayo ng mga, dahil mga tanga, bobot, mga mangmang kayo, magbilang lang kayo ng mga, siguro mga pinakamatagal mga 2 linggo. 'Di ba? Pinakamatagal yon. Baka nga 1 linggo lang, limot nyo na yun Limot nyo na yun si Digong. Makakalimutan nyo rin si Digong. Huwag kayong mag-alala. Parang gawa nyo lang na na iniwan kayo at pinagpalit kayo sa iba. Ganun lang yan Ganun lang. Kung ano yung nararamdaman nyo kay Digong, parang ganun lang yun. Yung iniwan kayo na pinagpalit kayo sa iba. Di ba? Ang kailangan nyo lang, mag-move on kayo ng maaga. Ano ang mga palatandaan para makapag-move on? Tanggalin nyo yung mga litrato nila sa mga cellphone ninyo. Huwag muna kayong gumamit ng mga social media para hindi kayo masaktan at mas mabilis ang pag-move on dyan. Diba? Ngayon, parang jowa nyo, diba? Kapag ini-stock nyo pa, stock kayo ng stock, diba? Makaka-move on ba kayo nun? Di ba't sinasaktan nyo lang yung sarili ninyo? Diba? Yung jowa ko, ang sweet nila. Puta, pero ako dito, sakit-sakit na nararamdaman ko. Diba? Ganon yung mararamdaman nyo dyan. Kaya kung ako sa inyo mga DDS kayo, huwag kayong mag-social media muna. Masakit talaga yan, naunawaan ko. Pero wala na tayong magagawa. Ayun na, nilipad na nila kagabi. Diba? Ganun yun. Palibasa kayo. Pag nag-break kayo ng jowa nyo, ini-stock nyo pa. Di sinasaktan nyo na sarili nyo. Biruin ninyo. Ini-stock ninyo. Pati My Day, gumagamit pa kayo ng fake account ninyo. Para lang ma-stock ninyo yung jowa ninyo. Makikita nyo, naku, ayun na, pinupog ng halik. Ganon lang yan. Si Digong ganon din. Ayan na si Digong, ikinukulong, ipinapasok sa kulungan. Ganon yun Walang pagkakaiba. Puta, tama ba yung payo natin, Ai Chang? Na wag muna kayo mag-social media. Yun lang ang solusyon para sa mabilis na move on. Ganon. Di ba? Ang sarap kakwentuhan ng mga dito. Ng mga DDS. Balik kayo Wag ko magla-live ulit ako bukas. Baka mamaya pag hindi ako makatulog, magla-live ulit ako. Pero pwede ba? Request ko lang. Lahat kayo mga DDS magbalikan dito. Mahina mga kababayan. Ang hina nila. Hindi na nila mag-gets na pinaglalaroan ko na lang. Hindi nila mag-gets, pinaglalaroan ko sila. Anyway, mga kababayan, haba na nito, magdi-dinner pa ako, baka masaran na ako ng restaurant. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Bye-bye, maraming salamat po.
Our beloved Boss Mike Cervera.